Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Totally hindi. Or talagang nakaka-resonate kayo na parang storya ninyo. Maybe nasagap ang energy ninyo. Okay? So tingnan natin ngayon kung anong love lessons in life, connections, guidance, at blessings of love ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love, connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading? Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig na nais din yung parating sa amin. Tingnan po natin ngayon. Nga pala po. Tomorrow is full moon. So, October 29 at around 4 a.m. Yung exact na full moon dito sa Philippines. Okay, so this is the best time for you to manifest. Today, tomorrow, and the other days, still malakas ang energy ng moon para sa inyong manifestations. So, sa isang tahimik na lugar, sa oras na kung saan medyo tahimik, mas maganda po kung magagawa ninyo ng madaling araw. Yung manifestations ninyo, meditate muna kayo, inhale, exhale, kalmahin ang sarili. Inhale and exhale. Inhale sa nose. Okay, hold nyo yung breath nyo for mga 3 seconds. Exhale sa mouth. Damahin ninyo yung energy ng breath ninyo. Okay, hanggang maging okay na, kalmado kayo, payapa, pati yung katawan ninyo, relax. Then, visualize kung ano yung nais ninyo, kung ano yung minamanifest ninyo. If you are manifesting for your person to come back into your life, yan, manifest mo, visualize mo na nagbabalik siya at damahin mo. Kailangan na dun yung feelings kasi it amplifies the energy. Okay? So, do the manifestations. After mong matapos yung manifestations na yon, visualization, then go back to sleep. Kung hindi naman ay kung gagawin mo yun sa araw or sa mga oras na hindi ka naman talaga natutulog, after ng manifestations mo, no, forget about it. Ibig sabihin, hayaan mo na yung energy na yon, dumaloy, hayaan mo na mag-flow yung sa universe at maihatid yung energy na yon dun sa person mo, okay? Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais niyong pabatid sa amin. So, samantalahin po natin, especially kapag new moon at saka full moon. Napakagandang pagkakataon. Tinutulungan tayo kasi ng energy ng moon. Okay, we have here, isin natin, moon. Yan, speaking of moon. Four of Pentacles. Seven of Swords. Five of Wands. Queen of Pentacles. Three of Pentacles. Magician. Ito yung sinasabi. Magician. Ito yung energy of manifestations. Manifesting. Ten of Cups. Page of Swords. Ace of Swords. Ayan. So, dito sa energy na to, medyo mabigat. Medyo mga negatibo. No moon dito, maraming sekreto. Siguro yung person ninyo, maraming tinatagong sekreto sa inyo. No, yung parang minsan huli mo na, pero hindi pa rin talaga aamin. At the same time, ito po kasi yan yung mga ganong energy kasi, magaling silang magbaliktad. Na parang, kung sila yung gumagawa ng kalokohan or sila yung nagloloko,
magaling silang mambaliktad ng storya. Ipalalabas nila sa ibang tao na yung partner nila ang nagloloko samantalang sila ang gumagawa ng kalokohan. Tapos sila pa yung nagiging seloso o selosa na parang ayaw nilang maging masaya ka sa ibang tao samantalang sila naman gumagawa ng kalokohan nila at nagpapakasaya kung kani-kanino. No, yung mga negative obsession na yan. Ito nga Seven of Swords. Puro kasinungalingan. Ang daming mga talagang itinatagong kalokohan. Kaya ang nangyayari sa samahan ninyo, yan, Five of Wands dito, napaka-complicated kasi ang daming taong involved. Kasi bukod sa iyo, yan, tapos may mga third, fourth, fifth party, ang daming involved. No, kasi yung person mo na yon, sabihin na natin, masyadong mapaglaro. Ngayon, dumating sa mind mo ito. Yan. Somehow, nagkaroon ka ng clarity, pero ito, hindi to mabilisan. Parang medyo matagal-tagal to. Matagal na bago mo ma-realize sa sarili mo na nagpapakatanga ka na doon sa taong yon. Paulit-ulit ka naman niloloko at wala naman nangyayari sa samahan ninyo, hindi kayo magkasundo. Away lang kayo ng away. Ganon kasi yun May mga tao na parang sila yung mahilig magloko na ang dami, hindi makontento sa isa, dalawa. 'Di ba? Pero sila yung siloso or silosa na ayaw nila na parang yung partner nila ay makikitang maging masaya or kapag sabihin natin kahit wala naman talaga, binabaliktad nila. No? Na nagsiselo sila para palabasin na ikaw yung nagloloko. Ganun, may mga ganun talaga Ganun yung mga gawain no? Kaya wala, puro na lang, pag-aaway na lang nangyayari sa inyo. Kasi nga, alam mo naman sa sarili mo na itong taong to, ubod ng sinungaling. Somehow, medyo matagal bago ko natauhan, na tama na, no? Parang ayaw mo na. At nagkaroon ng clarity sa mind mo na itong taong to, hindi magbabago. Kaya mas minabuti mo na alisan na lang. May makikilala ka. Okay? At saka ikaw na rin mismo. Kapag nakalaya ka na dito sa taong to, ikaw na mismo uunlad sa sarili mo. Yung pagsusumikap mo, kasi etong toxic na to, ito yung nagdadala sa'yo ng kamalasan No, parang nandyan yung napaka-low ng vibrations mo, nandyan yung parang palagi ka nalang problemado, palagi kang sad, hindi kasi payapa yung puso't isipan mo Because of that person, nagkaroon ka na ng clarity, inalisan mo na tong taong to, no? Nagkaroon ng parang panibagong energy sa'yo at mas umunlad ka. Somehow, yan, merong isang tao na talagang tunay na nakikipagtulungan sa'yo. Meron darating dito, someone who will give you more clarity about relationship at minamanifest ka ng tao to. Or, yung makikilala mong taong yon, imamanifest mo. Big sabihin yan, there will be someone na mamimit mo na kung saan, yun talaga yung hangad ng damdamin mo. Someone na hindi masasabi natin mapaglaro. Yung isang taong ramdam mo agad yung totoo kapag kausap mo siya, nakikita mo sa mga mata niya within his or her soul na talagang sincero tong taong to, may mabuting puso. Yun yung talaga kung ano yung minamanifest mo, darating sa buhay mo, ito, yung isang tunay na pag-ibig at magiging masaya ang inyong pagsasama. Overflowing of joy, of happiness. Yung love na yun, mararamdaman mo talaga. Yung pagmamahal na hindi mo naramdaman sa taong to, mararamdaman mo dito sa panibagong taong to. Okay, pero mangyayari lang yan if you believe that you deserve to be loved. That you don't deserve to be treated like what that person do to you. Okay? Nasa paniniwala yan Ngayon, kapag nagdwell ka na lang doon sa kalungkutan, yung napakababa ng ano mo, ng
Kapag nandun na lang, parang napakababa ng kumpiyansa mo na sa sarili mo. Wala nang tatanggap sa akin, wala nang magmamahal sa akin, palagi nila ako niloloko. Low vibrations po yun. Ang mangyayari kasi, because that is your belief, ganun nga mangyayari sa'yo, no? Wala ka ng parang malulubog ka na lang dun sa ganun procrastination, no? Ang kailangan mong gawin is tulungan ang sarili mo. Kaya dyan, palaging sinasabi, kailangan meditation, self-love affirmations, always pray. Okay, ask guidance, always pray. Yun, palaging self-love affirmations, self-care. Tulungan mo yung sarili mong tumayo. Okay? At doon, kapag itinataas mo yung sarili mo, aangat ang yung vibrations, magiging attractive ka. Focus sa sarili. You will become more attractive at talagang yung manifestations mo para sa isang loving, deep loving relationship ay iyong makakamtan. Okay. Not the right time. Maybe not the right time kung nandiyan ka pa ngayon sa panahon na kung saan etong taong to, di ba? Kasama mo, puro na lang kalokohan ang ginagawa sa'yo. Maybe that's not the right time for you, for a relationship. Yes, matutupad ang kahilingan ng puso mo, itong minamanifest mo na new love, a deep loving relationship, matutupad yan. You just have to wait. Okay? Kailangan munang ayusin mo ang sarili mo. Kailangan mo munang tulungan ang sarili mo. Because how can you attract a deep loving relationship from someone who is true kung ikaw mismo sa sarili mo hindi maayos? Kung ikaw mismo sa sarili mo wala na nang ginawa kundi mag-procrastinate. You have to believe that you are worth loving so that you will achieve the kind of love that you want. Okay? From a person that is true, sincere, honest, faithful. It all starts with you, within you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.